Ako si Totoy. Sa bawat pagising ko bago sumikat ang araw, dala ko ang lumang sako na para bang iyon ang aking naging tahanan at kasama ko sa bawat lakad. Habang naglalakad ako sa kalsada, naririnig ko ang ingay ng mga sasakyang dumadaan. Musika ng mundong tila hindi naman ako napapansin. Basura ang hanap ko. Pero sa bawat pirasong pinupulot ko, umaasa ko may laman itong kaunting pag-asa. Isang pambili ng tinapay o kahit papaano'y lakas para masimulan ang panibagong araw. Wala akong tunay na bahay na inuwian. Ang semento ng daanan ang pahawak sa pagod kong katawan tuwing gabi. At ang lamig ng hangin ang pumapalit sa yakap ng pamilya na hindi ko nakilala. Pero sa kabila ng dilim na iyon, may liwanag pa rin akong pinaghahawakan. Tuwing umaga, habang hinihigpitan ko ang hawak ng aking lapis, pinapaalala ko sa sarili ko na may dahilan kung bakit ako pumapasok ng paaralan. Dahil sa mura kong inupirme kong kupas, nararamdaman kong may lugar ako sa mundong kay tagal ko nang inaasam. Good morning, sir. Sorry, I'm late. Oh, Totoy, bakit late ka na naman? Magkita tayo mamaya sa office. Mag-uusap tayo dalawa. Okay po, sir. Masusunod po. Toy, bakit ka ba palaging nalilate? Hindi lang ito nangyayari sa isang araw Palagi na lang sa isang buwan, parang 7 beses mo ito ginagawa. Ano bang nangyayari sa iyo? Di naman kasi ganun kadali, sir. Ang hirap kasi ng sitwasyon ko. Kailangan ko pang mamasura tuwing gabi. Late na nga ako makatulog, wala pa akong matulugan. Sa daan pa ako matutulog, kailangan ko pa magtago para di ako makita ng mga klase ko na sa daan ako natutulog. Di naman kami parehan ng buhay sa mga kaklase ko, sir. Kaya pasensya na kung ganun. Inagalingan ko naman sa pag-aaral ko, kaso lang talaga, di ko alam kung kaya ko pa bang ipagsabay yung pag-aaral ko at saka pagtatrabaho ko. Lumaki ako na ako lang mag-isa ang tumataguyod sa buhay ko. Matagal na akong walang pamilya at nahihirapan na din ako nag-iisip na din ako kung magpapatuloy na din po ba ako ganito. Kasi sa tuwing andito, kung sa labas ako, nakukutsa ako ng ibang tao. At pagdating naman dito sa paaralan, nakukutsa din ako ng mga klase ko. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Or sino talagang aalalay sa akin. O sino talagang tutulong sa akin. Kaya ang hirap ko talaga ng sitwasyon ko. Kaya patawad ko kung hindi ko kayo nare-respeto sa oras ng klase nyo. Nalilate ako o nakakatulog man ako o mabaho man ako sa paligid nyo. Pero bilang isang mag-aaral ako, gusto ko lang po talaga matuto. Yun lang po. Kaya pala, hindi mo naman agad sinabi sa akin na ganyan pala ang estado ng iyong buhay. Alam naman natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang problema, pero tayo lang naman din ang makakatulong upang masolusyonan natin ito. Salamat po sa inyong payo. Alis na po ako. Mag-ingat ka. Apo. Araw-araw gigising ako sa malamig na kalsada.
pupulot ng bote at papasok dito sa eskwelahan na parang wala namang magbabago. Pagod na pagod ako. Wala akong gamit, wala akong baon. Minsan wala pa akong tulog. Kaya minsan tinatanong ko sa sarili ko, dapat ba ako mag-aral? Kung titigil ako siguro mas makakatrabaho ako. Siguro hindi ako lalamunan ng gutom, pero kapag naisip kong iiwan ko ang pag-aaral para mawalan lahat ng pag-asa ko, parang sinabi ng puso ko, Totoy, dito ka, magtiis ka, may patutunguhan ka. Hindi ako ang pinakamatalino, hindi ako mayaman, pero kaya kong magpatuloy, kaya kong lumaban, hindi ako hinto, dahil ito lang ang daan ko palabas sa buhay na kinakalagyan ko ngayon. At hindi ko susukuan ang sarili ko. Meron akong kwento, isang love story na nangyari sa kanto. Habang ako'y papunta sa aking trabaho, ay may tumatakbo at bigla na lang kaming dalawa'y nagkabunggo. Ako'y nagtataka sa aking nadarama, nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit ikaw tingin, sana ay iyong mapansin ang makumpleto ko ang love story.